Anak! Hindi siya mabait! Demonyo ka! Encanto! Santo Niño de Palaboy. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Heming, Tubong Bicol. Malapit na ako dumating sa edad ng senior citizen, pero may pusong bata pa rin. Sa ngayon ay pag-aalaga sa 2 kong apo ang pinagkakaabalahan ko. Isang 7 at 10 years old. Kaya ko nalaman ang channel nyo ay dahil sa apo kong 10 years old. Sabi niya, ipadala ko rin daw sa inyo ang kwento na lagi kong kinikwento sa kanila. Noong bata pa ako ay madalas rin itong ikwento sa akin ng mahal kong lola na si Lola Telusa. Bata pa lamang raw si Lola Telusa ay laman na siya ng usap-usapan sa buong lugar namin. May kakaiba raw kasing nangyari nung siya ay ipinanganak sa banig ng kumadronang si Nana Ibay. Nanay Ibay, tingnan mo. May maliit na puting ahas na lumabas sa ilalim ng banig na hinihigaan ko. Taling, huwag kang matakot. Baka lalo kang duguin. Kakapanganak mo pa lang. Baka kagatin ng anak ko, Nanay Ibay. Itaboy mo yung ahas. Dali! Pero hindi pa na itataboy ang maliit na ahas na puti, ay agad na itong sumuksok sa loob ng puting kumot na bumabalabal sa bagong panganak na si Lola Telusa. Ay! Pumasok na sa kumot ng anak ko. Baka kagatin ng anak ko. Kunin yung bata, Nanay Ibay. Maghunos dili ka, Taling. Akong bahala. Nang tanggalin ng kumadron ang puting kumot na saplot ng sanggol, ay nang hilakbot silang dalawa ng nanay ng lola ko. Nawala bigla ang maliit na ahas. Saan napunta yung ahas? Bakit biglang nawala? Isang abyan ng puting ahas, Taling. Abiyan? Anong ibig mong sabihin, Nanay Ibay? Ito ay isang salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay kaibigan. May kasabay kang nanganak, Taling. Isang engkanto. Jesus Mariosep! Engkanto? Swerte ang ahas na yan sa buhay ng anak mong babae. Ito ang magsisilbing bantay at kaibigan niya hanggang sa pagtanda niya. Ano ba ang ipapangalan mo sa anak mo, Taling? Telusa. Telusa pong ipapangalan ko sa anak ko. Sang-ayon daw sa Lola Taling ko na nanay ng Lola Telusa ko, marami raw mga hindi normal na kaganapan sa kabataan ng Lola Telusa ko. Sanggol pa lang si Lola Telusa ay hindi na siya iyakin. Palagi raw itong tumatawa na tila may kumakausap sa kanya. Para raw may kalaro si Lola Telusa na tanging siya lang ang nakakakita. Hanggang sa sumapit ang ika-6 na kaarawan ng Lola Telusa ko. Telusa, anak! Tama ng laro. Pumasok ka na sa bahay at maligo. Malapit nang dumating ang mga inimbita kong bata para sa birthday party mo. Halika na! Nay! Oh, bakit? Sino ba yung tinitingnan mo dyan sa taas ng puno ng mangga? Nay! May ipapakilala ko sa'yo. Ano yun, Telusa? Ipapakilala ko sa'yo ang kaibigan ko. Kaibigan? Opo, Nay. Ayun siya, oh. Sa itaas ng puno ng mangga. Saan? Wala naman ah. Ikaw naman, anak. Marami namang mga bata dito sa atin na pwede mong maging kalaro. Bakit hindi ka na lang sa kanila makipaglaro kesa nag-iimbento ka ng kaibigan dyan sa puno? Totoo ang sinasabi ko, Nay. Gusto niya makipag-celebrate sa atin ng birthday ko. Ayun
siya, oh. Bumababa na siya sa puno. Nasa likod mo na siya. Nagsisigaw si Taling sa takot. Kitang-kita raw ng dalawang mata niya ang engkantong kumakaibigan sa anak niya. Singtangkad raw ito ni Lola Tilusa na nooy 6 na taong gulang. Makaliskis raw ang itim na balat ng engkanto at may dalang puting ahas. Ang mas nakakahilakbot raw sa itsura noon ay may pangil raw ito katulad ng sa ahas. Pati ang mga mata nito ay matalim katulad rin ng sa ahas na dala niya. Telusa! Anak! Lumayo ka sa kanya! Huwag mo siyang yakapin! Tulungan niyo ako! Mga kapitbahay! Sa tulong ng kumadronang si Nana Ibay at ng iba pang mga kapitbahay ay dinala nila si Lola Tilusa sa bahay ni Kapilyong, ang sikat na binatang albularyo sa probinsya namin. Marami ang nagpapatawas kay Kapilyong. Pinagpapakitaan raw kasi ito ng puting diwende at sinasaniban pa ng Santo Niño. Marami na raw itong napagaling na mga babaeng inaalihan ng masamang espiritu, kabilang na ang mga pinaglalaruan ng mga engkanto. Pinaglalaroan ng itim na engkanto ang inyong anak, Aling Taling. Gustong asawahin ng engkanto ang inyong anak na si Telusa. Pero mabait naman po siya. Lagi siyang nakikipaglaro sa akin. Mapanakit ang engkantong yun. Anak! Hindi siya mabait. Mahahaba ang pangil niya. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Masama siya, sabi ni Kapilyong. Kapilyong, anong dapat nating gawin? Papalayasin natin ang engkanto na umaaligid kay Telusa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga kaibigan kong duwende, tiyak na gagaling agad ang inyong... Biglang natumba si Kapilyong at nawalan ito ng malay tao. Nay, anong nangyari kay Kapilyong? Hindi ko alam, anak. Bigla raw tumayo si Kapilyong at umikot ang mga mata nito kasabay ng pagbabago ng boses. Ako ang Santo Niño de Palaboy. Ako ang kaibigan mo, Telusa. Ililigtas kita laban sa itim na engkanto. Hawakan mo ang kamay ko. Sinasaniban si Kapilyong ng Santo Niño. Magsinuhod kayo. Telusa, anak, hawakan mo ang kamay ni Kapilyong. Opo. Malambot ang mga kamay mo, Telusa. Kasing lambot ng kalooban mo. Magmula ngayon ay hindi ka nalalapitan pang muli ng masasamang engkanto. Ako na ang magpapantay sa iyo magmula ngayon. Ako ang Santo Niño de Palaboy, ang magiging tagapagligtas mo. At muling bumagsak sa sahig si Kapilyong. Nahimasmasan raw ito pagkatapos ng ilang minuto at magmula noon ay hindi na nga nagpakita ang mukhang ahas na engkanto kay Lola Telusa. Lalong bumilib at halos maging deboto ang nanay ng Lola Telusa ko kay Kapilyong magmula noon. Palagi niyang pinapupunta si Lola Telusa sa bahay ni Kapilyong para magpabasbas tuwing linggo. 10 taong lumipas. Namuhay ng normal ang Lola Telusa ko. Anak, magtatakip silim na. Saan ka ba nanggaling at kanina pa kita tinatawag? Ha? Diyan lang sa labas, Nay. Dumaan kasi mga kaklase ko. Napasarap ang kwentuhan namin. Wag na wag kang mapag-iisa sa labas, lalo na sa mapupunong lugar. Baka mapaano ka na naman. Alam ko, Nay. Saka, wala na yung engkanto. Malakas ang dasal ni Kapilyong. Napalayas niya na yung engkanto dito sa bahay. Lumaki siyang isang maganda at kaakit-akit na dalaga. Hanggang sa dumating ang kanyang 17 kaarawan.